Ikaw, Pedro, ang salita ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipinahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Lingunin po natin yung mga katabi po natin, sa likod, sa harap. Sabihin po natin, God bless you. Sino po dito yung mga mag-asawa? Taas ang kamay. O may asawa? Taas po ang kamay. Madami-dami po, ano? Magtatanong po ako sa inyo, sa inyong mag-asawa, sino po ang unang nagsabi ng I love you? Si husband o si wife? Nung kayo ay kakakita pa lamang, kakakakilala pa lamang, at nagsimula kayong mga informal dates, ayan ano, walang nagsasabi, parang walang label, hanggang dumating yung sandali, may nahuhulog na dun sa isa. Sino ang unang nagsabing, I love you? Si lalaki o si babae? Yung mga lalaki hindi makapagsalita eh. Nakatingin si babae, takusa eh. No? Alam niyo po, ang unang nagsabi sa atin ng I love you sa pagitan ng Diyos at tayo ay walang iba kundi ang Diyos. Siya ang unang nagmahal. Bago pa natin
lapitan ang Diyos, matagal na niya tayong nilapitan at nakasama. Bago pa tayo magkaroon ng debosyon sa Panginoong Hesus Nazareno, nauna nang nagkaroon ng debosyon ng pagmamahal ang Hesus Nazareno sa atin. Bago pa tayong matutong manalangin sa Kanya, tinutugunan niya ang ating pangangailangan. Nauna na ang Diyos. Pakiulit nga po, nauna na ang Diyos. Kung titignan po natin yung Ebanghelyo, si Jesus ay nagtanong sa kanyang mga alagad pagdating nila doon sa tinatawag na lugar na Caesarea Philippi o Caesarea ng Filipos. Ano ba itong lugar na ito? Laging nababanggit yan eh. Ang Caesarea Philippi, yan po ay generally hindi po mga Hudyo ang tao dyan. Ang mga tao po dyan noong panahon ni Jesus ay mayroong mga sinasambang Diyos-Diyosan. Hindi lang isa ang Diyos ng mga taga Caesarea, kung hindi marami. Ang isa sa pangunahing Diyos-Diyosan nila ay yung Diyos na mayroong katawan na pangtao at ulo na parang panghayop o parang usa o kambing, goat. Yun po ang isang pangunahin nilang Diyos-Diyosan at sinasamba nila yon. Mayroong malaking templo yon sa Caesarea Philippi. Maliban doon, marami pang mga larawan doon ng mga dinodiyos ng mga taga roon. At maliban po sa mga Diyos-Diyosan na yan, kahit po yung mga emperador ng Roma, ginagawa na nilang Diyos. So nakita niyo po, no? Malayong malayo sa paniniwala ng mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo, naniniwala lang sila sa iisang Diyos. Ang Diyos ni Moises, ang Diyos ni Elias, ang Diyos ng mga propeta, nag-iisang Diyos, malayong malayo. At sa lugar naman, sa lahat naman ng lugar na pinuntahan ni Jesus at ng kanyang mga alagad, doon pa siya nagtanong. Doon pa siya nagtanong. Ano tanong ni Jesus? Ano ang sabi ng mga taga rito? Sino daw ako? What would you expect? Ano aasahan mong sagot? Ano aasahan mong sagot? Hindi ka kilala rito. Siguro, kay sa mga Diyos-Diyosan dito, marami dito. Mga tao dito, ganyan. Pero pansinin niyo po, ano sagot to ng mga tao? Si Elias daw kayo. Sandali. Malayo yan sa Diyos-Diyosan na mayroon ang mga taga roon. Si Juan Bautista daw kayo. Lalo nang hindi. Paano nilang makikilala si Juan Bautista? Si Jeremias daw kayo, isa sa mga propeta. Paano nangyari iyon? Magtataka ka, lalo na't kung alam mo kung ano ang background ng lugar na iyon. Ano pinapakita po dito? Na maging sa lugar na iyon, na predominantly ay mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nauna na ang Diyos. Mayroon nang ginawa ang Diyos, naghasik na ang Diyos ng binhi ng pananampalataya sa iisang Diyos. Kaya pansinin ninyo, ang sagot nila, bagamat mali, pero malapit na. Ang tinutukoy na ng mga tao, mga propeta na ni Jesus, ng iisang Diyos. Hindi lamang yon. Bumaling si Jesus sa kanyang mga alagad, kayo naman, sino ako ayon sa inyo? Sino sumagot? Si Simon. Ano sagot ni Simon? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus, Simon, hindi sa tao nanggaling ang sinagot mong yan. Kung hindi sa aking Ama
sa langit. Pansinin niyo po, yung tanong o yung sagot ni Simon Pedro ay tama. Bagamat si Simon Pedro, hindi kagaya nating mga panahon na iyon, na kilala natin si Jesus. Pero nung panahon ni Jesus, si Simon Pedro, kagaya ng ibang mga alagad, medyo kinikilala pa nila si Jesus. Kilala nila si Jesus bilang isang guro, magaling magturo, isang Hudyo, mayroong nagagawang himala, magaling magsalita at mangaral, pero hindi ganun kalinaw sa kanila na siya yung anak ng Diyos. Siya ang manunubos. Pero iba tong si Simon Pedro. Ang sagot niya, kayo po si Kristo ang anak ng Diyos. Na ikinagulat ng lahat at ikinatuwa ng Panginoong Jesus Nazareno. At ang sabi niya, ang Ama ko ang nagsabi sa inyo niyan. Nauna na ang Diyos sa buhay ni Simon Pedro. Nauna na ang Diyos. Yan po ang katotohanan. Kahit pabalik-balik ta rin pa natin ang buhay natin, kahit anong pagsisiyasa at pag-aaral at pagmumuni-muni at pagtingin natin sa ating buhay, sa bandang huli, mapagtatanto natin na nauna na ang Diyos sa atin. Nauna nang kumilos ang Diyos sa buhay natin. Sa katunayan, nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating mga ina, kumilos na ang Diyos sa atin. Binigyan na tayo ng buhay. Pinatibok na ang ating mga puso, nilikha na niya ang iba't ibang bahagi ng ating buhay o ng ating katawan. Nauna na ang Diyos sa atin. Ang isang misyonero, ang sabi natin, lagi nyo naririnig sa akin yan, misyonerong disipulo. Ano ba ibig sabihin ng misyonero? Ang misyonero po, hindi yung dadalhin si Kristo sa isang lugar at ipakikilala si Kristo sa isang lugar. Siguro yun yung luma nating pangunawa. Sa pagiging misyonero, dadalhin natin ang pananampalataya, si Kristo sa isang lugar, ipapakilala natin si Jesus sa lugar na iyon. Pero hindi po. Ayon sa ating mga misyonero, ang mas tama na kahulugan ng misyonero, pagdating mo doon sa isang lugar, kung isang misyonero ka, hahanapin mo ang kilos ng Diyos na mayroon na sa lugar na iyon. Hahanapin mo na yung presensya ng Diyos na kumikilos sa buhay ng mga tao na naroroon sa pinuntahan mo. Father, paano mangyayari yun? Hindi nga nila kilala si Jesus. Marami silang sinasamba sa lugar na iyon. Remote area po iyon. Ang sinasamba nila, yung araw, puno. Hindi po nila kilala. Gayunpaman, bagamat hindi nila kilala si Jesus, kumilos na ang Diyos sa buhay nila, sa kanilang pamayanan, sa kanilang lugar. Nauna na ang Diyos. Yun ang ating tungkulin. Na sa ating makakasama, makikilala, pupuntahan, hahanapin natin ang kilos ng Diyos sa mga tao na ating makakaharap. Pilit nating aaninagin yung presensya ng Diyos sa lugar na iyon. Mayroon tayong mga anak na pasaway. May mga anak tayong napakatigas ng ulo. Nakailang kurso na, palipat-lipat, hindi makagraduate. Ang daming barkada, mas marami pang panahon sa barkada kaysa sa pamilya, kaysa sa pamamalagi sa bahay. Pumunta man, umuwi naman sa bahay, pero nag-iisa, nasa computer, nasa cellphone. Alam po ninyo,
isa sa mga pinakamagandang kakayahan o skills ng isang magulang, makita niyo po ang mabuting nangyayari o katangian ng inyong anak sa gitna ng marami niyong hindi nakikitang maganda sa kanila. Dahil ang totoo lamang po, sa totoo lamang, bago mo pa mahalin ang anak mo, bago mo pa arugain at magsakripisyo ka sa anak mo, bago mo pa itaguyod ang iyong anak, nauna na ang Diyos. Nauna na siyang mahalin, itaguyod, nauna na siyang alagaan ang anak mo. Ang katotohanan po sa mundong ito, walang hindi napuntahan ang Diyos. Ang Diyos ay sumasa lahat. Nauna na ang Diyos. Kaya marahil ito ay magandang gabay sa atin, sa ating pakikitungo sa ating kapwa, pakikiharap sa iba, sa pagpunta natin sa mga lugar, sa ating pagmimisyon. Pakaisipin at paalalahanan po natin na ang isa sa mga pangunahing tungkulin po natin ay hanapin ang pagkilos ng Diyos. Aninagin ang kanyang presensya. Alamin ang kabutihan na mayroon sa mga tao sa lugar na iyon kahit pa mas matingkad ang hindi maganda. Sa katunayan, ang totoo lang, sa mundong ito, sa lahat sa atin, nauna na ang Diyos.